Gusto niyong matuto kung paano gumawa ng disbursement journal? Pag-usapan natin, ang disbursement journal or ang tinatawag nating check voucher journal ay isang journal kung saan nire-record po natin lahat ng payments through check. Meron tayong tinatawag na petty cash fund, iba rin din po yun, no? Iba rin po ang recording. Lahat po dito na makikita natin sa disbursement journal is paid through checks. So, pag-usapan natin ang format. Ang date po dito is, ibig po niyan sabihin is date kung kailan ginawa ang cheque. Dito naman po sa second column, ito po ang payee, kung sino ang binabayaran. Third column is kung ano yung check voucher number. Tulad ng nabanggit natin sa ating business forms video, dapat po pre-numbered ang check voucher, pre-printed and pre-numbered. At kung may mga nawawalang series, dapat nakalagay dyan kung na-cancel po ba o ano nangyari sa series na yon. Ang sunod na column is about check number. Katulad din po ng check voucher, dapat po monitor natin ang sequence. Dapat alam natin kung merong missing series, anong nangyari doon, na-cancel ba yan or ano ba, baka nanakaw na yon. So, dapat monitor po natin. Yung next two columns po is, yan po yung ating mga binabayaran. Now, kung tayo ay gumagamit ng check vouchers payable, dapat lalabas po yung vouchers payable. Kung hindi naman, is dapat kung ano yung invoice number nating babayaran. Dito sa column A, ito naman yung receiving report. Kung ano po yung mga na-receive nating items dati, nakapag-recognize na po tayo ng payable. Kasi kung kailan natin na-receive yung item, big po nun sabihin nagkautang na tayo sa supplier. So dito ilalagay natin dahil babayaran na natin siya. Yung invoice na yun, yung receiving report na yun. Ang next na column is ang particulars. Ito naman po yung parang brief and simple explanation kung ano yung ating mga binabayaran. Ang mga susunod na mga columns, ito na po yung mga debit, no? Kung ano yung babayaran nating mga gastos, kung ano yung babayaran nating mga payables, dito na po marirecord. So, iba-iba po ang mga expense account, no? Now, habang tumatagal po, kung dumadami ang inyong transaction, madadagdagan yung ating mga columns dito. So, feel free lang po to add, no? Kahit po dagdagan nyo ito, naka-formula na po ito na automatic papasok yung account doon sa income statement and balance sheet, no? So, dahil ito ay disbursement journal, no? Ang credit po automatic is cash and bank. Now, pwede rin po madagdagan yung credit natin aside from cash and bank, but for now, to simplify muna yung ating mga transaction, ang credit po natin is cash and bank dahil nagbayad po tayo ng cheque. Gumawa tayo ng mga sample transaction para mas madali natin maintindihan. So, itong first 3 transactions, nagbayad tayo ng mga permits and licenses sa mga government agencies dahil nga nagtayo tayo ng company, so startup pa lang tayo. So, nag-issue tayo ng mga cheque, no? Separated check each government agency. So, nakalagay dito yung check voucher sequence, ano-ano yung mga cheque na na-issue natin, ano-ano yung mga invoice na na-issue ng mga government agency. So, dito, kung ano yung mga binabayaran natin, may simple explanation. And then, dito naman yung recording natin kung ano yung binayaran natin. So, dahil po yan is mga permits, lalagay po natin sa permits and licenses, no? So, yan ay registration ng DTI, mayor's permit, saka FDA product registration. So, dito yan sa permits and licenses. So, dahil nagbayad tayo ng cash, in bank, ang credit natin is cash and bank. Nagbayad tayo ng cheque. Katulad ng nabanggit natin sa accounting formula, debit and credit, kapag ang asset ay nabawasan, credit po yan. So, dito po nabawasan na ating cash dahil nagbayad tayo ng through check, so credit po ang asset, no, ang cash in bank.
Dito naman nakalagay doon sa ating accounting formula, debit and credit. Kapagka tumaas ang gastos, debit po 'yan. So, kaya meron tayong debit dito ng mga expense account, 'no. So, pumasok siya dito sa permits and licenses. Yung sunod natin na sample transaction, nag-rent tayo ng opisina, nag-rent tayo ng warehouse. Assuming hindi nagbigay ng invoice yung may-ari ng opisina at ng warehouse, so gagamitin nating basehan ng payment is yung contract, no? And then nag-issue tayo ng cheque, no? Magkakaiba yung may-ari ng opisina at ng warehouse, so iba-iba yung payee, no? So iba-iba rin yung check voucher pati yung check number. So since ang explanation natin dito is 2 months deposit, yung opisina at yung warehouse, ang recording po natin is hindi rental, kundi advances to suppliers and contractors. So parang ina-advance natin siya, magiging gastos lang po siya kung nagamit na natin yung isang buwan. So i-reclassify natin from advances to expense later on. Pero ngayon, dahil nagbayad tayo, classified siya as advances, no? 2 months deposit, dito po papasok sa advances. So ang credit natin is cash and bank. Now, katulad ng nabanggit ko kanina, meron tayong separate videos sa mga tax, no? Tax related concerns. Dahil ang mga transaction na ito, posible yung binabayaran natin is merong nakalagay na tax. So, dapat nakaseparate yung recording. But to simplify, buo muna natin na record sa expense sa asset account. And then, ang credit natin is cash and bank. Tsaka na po natin explain yung tax. So, assuming nagbayad, may binayaran tayo na dati nating natanggap, no? Kung napanood nyo yung ating video sa receiving report, meron tayong mga natanggap na items na yun doon, no? Ngayon, yung isa, babayaran na natin, no? Itong RR0001. So, nakalagay dyan kung ano yung invoice, no? Nakalagay dito yung simple explanation, payment of items received, no? So dahil na-record na natin yung transaction dati, no? Pagtanggap natin items, na-record natin yung transaction. Ngayon naman, ang i-record natin is kung paano ang recording ng payment. So dahil nabawasan yung ating utang dahil binayaran natin, ang debit po natin is accounts payable. So balik ulit tayo sa accounting formula. Pag ang payable o ang liability ay lumiit, debit po yan. So kaya meron tayong debit na accounts payable. So automatic po, dahil nagbayad tayo ng cash in bank, ang credit is cash in bank. So meron tayong mga dalawang transaction dito na about sa telephone, sa electricity. So issue lang po natin ng check voucher tsaka ng check number, no? Separate yan, Globe and Meralco. So ang recording natin is sa Globe is telephone and internet, and then sa Meralco is electric and water. So ang credit natin is cash and bank, no? So as mentioned kanina, wag muna tayo mag-record ng tax. Yung mga succeeding transaction natin na babayaran, so sa Octagon, sa All Homes, so separate yung mga check nila pati ang check voucher number. So meron tayong mga natanggap dati na item na gusto na nating bayaran kaagad. So nakalagay dito ano yung ating binayaran, no? Computer box, computer, cash box, and furniture. So ang debit po natin is accounts payable. Dahil na-record na natin dati, pag-receive ng items, yung asset account, no, nung na-receive natin. Ngayon is babayaran na natin yung ating utang. Kaya ang debit po natin is accounts payable. Ang credit natin is cash. Now, yan po ang ating mga sample transaction. Katulad na sabi ko kanina, habang kayo po ay dumadami ang transaction, no, yung mga ating mga babayaran, meron na po yung mga papasok dito sa rental, sa transportation and travel, sa supplies and consumables. So dadami po yan, no? Feel free to add yung mga account na gusto nyong i-add
Ang importante yung mga totals nito is automatic papasok doon sa income statement and balance sheet. Kung makikita po natin, merong mga total dito, nakalink na po yan sa income statement and balance sheets. Kung natapos yung isang month, no, nag-insert kayo ng mga rows dito, wag nyo lang po galawin itong mga formula dito sa baba dahil naka-subtotal na ito. Kahit mag-add kayo ng rows, nakakonect na po yan doon sa ating income statement and balance sheet. So automatic po yan magko-compute ang income statement and balance sheet. Ang importante, titingnan nyo po dito na balance yung ating debit and credit. So yan po, simple lang po ang ating check disbursement, no? But as you experience, no, kung kayo ay entrepreneur, dumadami yung iyong transaction, no, nalilito na kayo kung paano gagawin dito sa format, pwede po kayo mag-message sa akin, no? Libre po lahat ito. Wala po tayong bayad, no? Yung tutorial natin is libre. Magkakaroon tayo ng live broadcast, no? Magkakaroon tayo ng Gmeet, no, na parang question and answer. Kung meron kayong hindi na itanong, no? Kung kayo ay entrepreneur, pwede kayong magtanong doon sa comment section, sasagutin po natin. Libre po lahat yan. So yan po ang ating check voucher journal, no? Or disbursement journal. Don't forget to subscribe, follow, and share na rin po the video para mas marami pa po ang matuto, no? Yun lang po. Salamat.